Below the belt nga ba ang mga hirit o mga joke ng Cool Pals at ng ex-PBB housemate na si Nonoy towards sa mga kapatid nating Badyaw? Isang naunang nag-react si Badyaw Girl. Below the belt nga ba ang hirit ng podcast group na Cool Pals sa atang dating PBB housemate na si Nonoy laban? Tama ba yung word ko? Or towards, there you go, towards sa mga katutubong kapatid natin na mga Badyaw. Below the belt nga ba ang mga hirit o mga jokes ng Cool Pals at ng ex-PBB housemate na si Nonoy towards sa mga kapatid nating Badyaw? Recently kasi sa isang podcast, sa isang episode nung Cool Pals, ay may mga jokes silang pinakawalan na tungkol sa mga Badyaw. So, may mga nabanggit sila doon na bakit daw walang nababalitang nasasalantang Badyaw tuwing may baha. May mga joke sila about it. Tapos, yung joke nila na kapag lulusong ka daw sa baha, baka makatapa ka ng Badyaw, mga ganun. Kasama rin sa hirit nila na ginagawa daw floating device na mga Badyaw, yung tambol na hawak nila, kaya lagi silang may daladalang tambol, ganon. So, meron silang mga ganitong remarks. And I guess, ang naunang nag-react ay ang kilalang si Badyaw Girl or si Rita Gaviola. Galit na galit at pumalag siya dun sa mga jokes nila. Para sa kanya, it was degrading, it was parang below the belt at hindi siya nakakatuwa kasi parang pangahamak yon sa mga kapwa niya Badyaw, sa mga sa mga kumbaga indigenous na mga kababayan natin, which is yung mga Badyaw nga. Kaya lang kung titingnan, sige, valid na na-offend siya kasi ayun yung kumbaga ethnic group na pinanggalingan niya. Kaya lang feeling ko, kaya hindi siya pinatulan or kaya hindi siya masyadong kinakampihan ng mga netizens. Kasi eto ang chika. So naglabas siya ng isang statement, naglabas siya ng video, blah 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 about it, na parang naglabas siya ng sama ng loob, dun sa mga joke nila na yon. Ang nangyari kasi, yung video na in-upload niya, may link daw ng sugal. May parang, okay, may pagganito kang sentiment, but part nung pag-upload mo ng video na po-promote ka ng sugal. And I think medyo nagiging usap-usapan na rin ng mga netizens na yung finiflex na mga kung ano-ano ni Badyaw Girl ay galing daw sa kinikita niyang pera because consistently siyang nagpo-promote ng sugal online. So, syempre, ngayon, ano nangyari? Iniisip ng mga tao, ano ba to? Talaga bang naglalabas ka ng sentiments mo? Or ginagamit mo lang to para sa clout? Para sa engagement? Para sa view, sa clicks? May kasama pa daw link nung pinopromote niyang sugal. Kaya, hindi rin pinapatulan or the netizens are not buying it. Hindi sila naniniwala na parang, tigil-tigilan mo yan. Nagre-react ka lang for the clout. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Na parang, naku, wag mo kaming lokohin. Nakikisakay ka lang dito para meron kang mai-content, meron kang mai-post. Yon ang sinasabi ng mga netizens. Kaya parang hindi nila kinakampihan si Badyaw Girl. And yung iba, naglabas din or nag-share ng kanilang mga experiences or bad experiences pagka nakaka-encounter sila ng mga kapatid nating Badyaw na nadadala dito sa Maynila. Usually, sila yung nakikita natin na nasa kalsada. Na naniniwala naman ako, feeling ko kaya sila napunta dito because there's someone behind it na dinala sila dito and they're being forced to do that. Mga ganon. So, of course, bukod doon, may mga tao din naman na kumakampi kay Rita and nag-agree kay Badyaw Girl na, oo nga, below the belt naman din talaga yung ibang joke na parang we can always be funny, but not to the expense of another person or a group of people, ganyan. May kumakampi naman kay Badyaw Girl, yung mga nagpo-promote at mga advocate ng human rights, mga ganyan. Because
naramdaman nila na valid naman yung sama ng loob ni Vadjaw Girl. Vadjaw Girl. Ako kung titingnan mo, siguro nga hindi naman natin may iwasan na ma-offend siya, no? Pero kung totoo man kasi na yung in-upload niyang video ay merong sideways, may segue ng pagpo-promote pa rin ng sugal. Parang, ano ba girl? Content lang ba to? Naghanap ka lang ng mai-content? Kaya ganyan? Or you are really airing or you're giving us your sentiments in your reaction? Yun kasi yun eh, 'di ba? Yung there's a thin line between you promoting nakikisakay dun sa issue or nag-air ka talaga ng sentiments mo because yun totoong na-offend ka. Well, maybe totoong na-offend talaga siya. Pero baka kailangan din nating isipin, baka na-incorporate na ni Badjaw Girl ang pagiging content creator sa kanyang sistema. Kaya lahat ng ina-upload niya, may link nung kung ano man yun. Hindi ko alam eh, hindi ko nakita yung original video niya or baka yung mga content niya. Pero baka nga ganon. Laging meron ng nakakabit na link para talagang maximum engagement dun sa pinopromote niyang sugal, ganyan. O, diba? Sinasabi rin kasi ng mga tao na it's really just part of the dark humor ng Cool Pals, no? Kaya may ganun silang jokes towards dun sa mga kapatid nating Badjaw. So, yung mga ganun naman, it's always going to be the word of the other one against the feelings of the other one. Mga ganon, di ba? Na parang, wala naman akong ibang intensyon eh. Nagjo-joke lang kami. It was just really part of the skit. It was part of the stand-up comedy na ginagawa namin. Ganyan. Yung mga magsasabi kasi ng ganon. So, syempre, yung ma-offend, hindi naman natin sila sabing hindi yun valid. But, if it's really below the belt, then, okay, that's how you perceive it. Diba? Yun yung nararamdaman niya. Pero yun lang, bakit nga kasi ba't may link, te? Bakit may link? Ano ba yan? Talaga nga naman, oo. Ay, nako. Yan yung kumbaga parang sinasabi natin na, minsan pagka content creator ka o gumagawa ka ng mga ganyan, nag-upload ka ng mga kung ano-ano, sometimes ang hirap din talagang i-balance, no? Minsan gusto mong maging nakakatawa and alam mo maraming makaka-relate sa'yo, pero kapag alam mo yung nakakatawa na yon ay it's also making fun of someone or something else, minsan kailangan mo ding i-balance kung gagawin ko ba to o hindi. Yan, di ba? Upload ko ba to o hindi? Isama ko ba to sa script o hindi? Ganyan. Ako, hirap niyan. Ang hirap. Lalo na kapag sa social media pa naman, ang dami pa namang mga may ugali din kasi na, okay, may nasabi siya, may mga taong naghihintay lang na may sabihin kang mali. Yun. May mga ganon. Hinihintay lang nila na may masabi kang mali. And once may masabi kang mali, doon ka na nila sisimulaing putaktihin. Yung mga ganyan pa naman, maraming time yan. Yung mga makikisaw-saw sa issue, maraming time. Oo, dami silang time. Kaya gagawa sila ng gagawa, manganganak yung issue, mga ganun. Hanggang sa lahat na, ililink. Mga tao sa online, magagaling sa ganyan. Kaya, kasama sa mga importante at laging pinag-iisipan, naniniwala ako ng mga creators din. Oh well, I hope all is well between Cool Pals and kay Badjaw Girl, no? Oo, well, kung na-offend naman talaga, sorry, girl, sorry. Oo. Nag-sorry ako in behalf no? Kasi syempre valid naman eh. Kailangan mo rin tingnan, valid naman. Pero, wag lahat ng content ha, may link ng sugal. Wag lahat. Oo. Para makita naman din ng mga tao na may mga organic naman siyang may mga organic and not paid naman pala siya na content. Ayan. Mas yun, mas makakatulong sa mas maraming interaction, mas maraming views, and sa authenticity din ng iyong content. Ganon. Ayun lang. Dami nagpo-promote din talaga ng sugal, no? Hindi ko alam mo, wala na to. This is outside of the outside nung okay, sorry. Ito na, outside na to nung pinaka main topic nung rant or whatever.
Kasi minsan na pag-uusapan namin, what if merong lumapit no na papapromote ng sugal. Kami mga DJ dito, ganyan. May mga ganyan kaming usapan. Paano pag may lumapit, tapos kunwari bibigyan ka niya, pagpalagay natin, o sige, bigyan kita ng 500,000. Malaki ba yun? Maliit. Kunwari, di ba? 500,000. Promote mo kami for 1 month. Oo ba kami o hindi? Yan tanong. Oo ka ba o hindi? Ikaw na content creator, kunwari. Baka maliit pa yun, 500,000. No? Siyempre, depende naman sa ano yun eh. Depende sa reach mo, depende sa ano mo, 'di ba? Kung gaano kadaming followers mo, ganyan. Pero yun yung ano, yun yung deal. 500,000 in 1 month. Pag kay Sexy Megan, siguro oo ako. Siyempre, hindi naman ako impokrita, 'di ba? O, hindi ko naman sinasabing pagiging impokrita din yung pagka, inoferan ka ng malaki, aayaw ka. I guess, depende lang din talaga sa kung paano mo siya ipopromote, how you can also handle the bashing. Kasi gano'n naman, yung mga nagpo-promote ng mga sugal ngayon, binabash din talaga ng mga tao. So, I guess, depende lang kung kaya mo. Kung kaya mo, di umuo ka, okay lang. Kung hindi, plus sasabihin mo, kasi values ko, ganun. Okay lang din naman. Pero like kung kunwari ako, may lumapit sa akin, 500,000, tapos sasabihin sa akin na, basta promote mo lang kami, ito, ganyan. Oo, ako siguro. Oo. Oo, ata talaga ako. Siguro nga kasi mukha akong diba? At least totoo lang naman ako. Mukha siguro dahil akong kasi baka dahil mukha akong pera. Oo, ako. Plus siguro kasi trabaho lang din naman, ganyan. Kinuha ako as content creator to help promote it. And, ewan ko, siguro sa akin, kung ang ibabato sa akin ay, bakit ka nagpo-promote ng sugal? Parang sinasabi mo na magpakasugal-sugal, magpakalango sa sugal yung mga followers mo, ganyan-ganyan. Ako ba yung magiging may kasalanan? Hindi naman ako yung naglalaro. Ikaw pa rin naman yun, di ba? Because at the end of the day, parang ikaw naman yung may control pa rin. Regardless kung sino yung nagpo-promote. Mga ganun. Kaya feeling ko mag-oo ako talaga. As a person na gipit. As a person na mukhang pera. Parang oo ako, ganun. Pero baka kung meron nga talaga, di ba? Pero dapat mga ganun ang mga ganun yung laki ng deal. Dapat mga minimum 500,000. 500,000 yun, di ba? 500,000? Bakit ako hindi? Ako pa ba ang gastos-gastos ko? Kailangan ko yung pera na yan! Bigay niyo sa akin yan! Ako! Wala na, tama na nga. Baka sabihin nyo, napaka-ano naman itong babaeng to. Eh di sorry. Sorry na, mukhang pera. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to! Yes!